Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ang pag-uusapan po natin ito, si Congressman Richard Gomez, na dating mayor po ng Ormoc. So, natutuwa lang po tayo na buti na lang may isang Richard Gomez na dumalo sa Quad Committee. Kahit papaano makikita mo na merong bumabalanse, merong alam niyo merong nagtatanggol siguro o kahit papaano meron man lang nagpapatotoo na kumbaga may magandang nangyari tungkol doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin sa Quad Committee ngayon, sa kanila hindi maganda yung naidulot ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero nung mga time na si Pangulong Duterte nakaupo, etong mga congressman na to, puring-puri. So makikita mo yung kaplastikan, kahipokrituhan ng mga mambabatas natin na kitang-kita na ngayon na talagang ang mga politiko, especially dyan sa Kongreso, sumisip-sip talaga kung sino yung nakaupong, kung sino yung nasa pwesto. 'Di ba? Ramdam na ramdam natin ngayon na talagang ang pinag-iinitan ngayon ay yung mga Duterte. So, simula pa lang dun sa budget deliberation hanggang sa pag-iimbestiga nila, makikita niyo yung ano yung ah, pagkukunik-kunik para lang maidiin si Pangulong Duterte. So, sinimulan nila pagbaba pa lang sa pwesto is nagsampa sila ng kaso sa ICC, hanggang sa nagtayo sila ng Quad Committee para may focus nila yung investigasyon kay Pangulong Duterte at may connect nila yung mga issue tungkol sa EGK, sa Pogo, yung sa illegal na droga. So lahat yun, talagang ang focus o yung target ay yung mga Duterte. So buti na lang may isang Richard Gomez na alam niyo na hindi man gano'n kaingay or kalakas yung binibigay niyang statement, pero tumatatak at nakikita natin na sa bawat binibitawan niyang mga statement sa Quad Committee, nawiwindang. Although kung hindi ka medyo magiging observant dun sa ginagawa nilang hearing, pero mararamdaman mo na yayanig yung mga nakaupong chairman ng Quad Committee. So ito, panoorin po natin to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga statement, mga pahayag ni Richard Gomez na maraming nakapuna at natutuwa sa mga binabanat niya rito sa Quadcom. Let me tell you, na sa lahat ng implementations nila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung police na sasama. Pero inuutusan yung police eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that. So doon muna tayo sa sinasabi ni Richard Gomez, which is totoo naman, na yan kasi yung unang pinunto nung nag-i-start na yung Oplan Tukhang. Diba, marami na yung nagki-question dun sa war on drugs na bakit daw masyadong marahas
yung naging approach or naging marching order ni Pangulong Duterte. 'Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, vocal naman siya doon. Nag-start pa lang naman yung kanyang pangampanya. Very vocal na siya sa mga plataforma niya na ihinto niya yung droga sa Pilipinas. Kumbaga, lalabanan niya. So, lagi niya sinasabi na if you destroy my country, if you destroy the future of my country, I will kill you. Kapag involved ka sa droga at hindi ka tumigil, mamamatay ka. So, may mga statement si Pangulong Duterte na alam niyo yung mga strong message talaga para sa mga kriminal. Masabi nga niya, 'di ba, na mukhang tataba yung Manila Bay dahil dadami yung mga magiging pagkain ng mga sabihin natin ng mga isda doon. So, very vocal siya doon kaya nga nanalo si Pangulong Duterte. So, may mga nag-question na masyadong marahas, na bakit daw ganun. Kung di ako nagkakamali, umabot pa nga sa Senate hearing yan na parang kini-question nila. Sabi pa nga nila doon, anong gusto yung gawin ninyo? Huwag niyo armasan yung pulis at bigyan nyo lang ng batuta. So, paano mo nga naman lalabanan yung mga kriminal kung yung mga kriminal nga may baril tapos yung pulis gusto nyo batuta. So, kung i-connect mo doon sa sinabi ni Richard Gomez, yung mga drug lord, may mga bodyguard yan. So, may mga tao yan na armado. So, may mga baril yan. So, hindi mo pwedeng pakiusapan dahil nga ngayon nga lang na 'di ba nung alam naman ng mga kriminal na may baril yung mga pulis. Tapos gusto mo pakiusapan lang ng mga pulis yung mga drug lord. So parang hindi naman yata makatwiran. 'Di ba? Siyempre papalag at papalag yung mga kriminal na yan kapag yan inaresto ng mga pulis. Ngayon, saan ka naman nakakita na kasi kung kumbaga ito i-compare natin yung panahon ni Pangulong Duterte at yung panahon natin ngayon. So, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang mga ay hindi, doon muna tayo, umpisahan natin. Nung panahon ni Pinoy, ang usualing nagiging biktima, mga inosente. Tama, mali. So, wala tayong naririnig sa mga human rights, wala tayong naririnig ng mga sabihin nating mga human rights advocate na pinagsisigawan sa gobyerno natin na gawan ng paraan yung mga nangyayaring kriminalidad sa bansa natin. So after nung ni Pinoy, pumasok na yung administrasyong Duterte, ang mga tumitihaya ay yung mga kriminal, mga addictus, mga may involved sa droga. Pero mararamdaman mo bakit yung human rights biglang nag-ingay. 'Di ba, na parang tila pinagtatanggol pa o binibigyan pa nila ng karapatan ng mga kriminal na yan, yun yung doon sila mas nakapokus. So, masyado nilang binabanatan yung mga pulis na nag-ooperate. Which is, sumusunod lang naman yung mga pulis sa utos nila, sa utos na nga nasa taas nila, which is trabaho naman talaga nila, di ba? To serve and to protect. So, masama ba o bawal ba o illegal ba yung ginagawang pagbebenta ng illegal na droga? Totoo naman, di ba? Nasa batas natin yan, bawal. So ano ang mali doon sa pagpapatupad ng mga kapulisan natin doon sa ginawa ni Pangulong Duterte? Di ba? Yun naman talaga ang mandato ng PNP, ng mga law enforcer natin. Di ba? Ipatupad ang batas. So, kapag inaresto nila at lumaban yung mga inaaresto nila, anong gusto ninyong gawin? Na yung pulis magsisigaw, tumakbo na at tumuwi na lang sabihin, binabaril na ho kami, ayaw namin barilin at baka masaktan yung mga drug lord, yung mga kriminal na yan, kami yung babalikan. Which is, ganyan yung nangyayari before.
'Di ba, na once na yung mga pulis ay na-involve sa ganyang shooting incident, sila kaagad yung dihado kahit na nalagasan sila ng tao. So, hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na, alam yun, kumbaga, natatakot silang lumaban kasi alam nila, tama o mali, sila pa rin yung mali. I mean, kahit gawin nila yung trabaho nila, kahit na sumunod sila sa protocol, ang ending sila pa rin yung mali at sila yung kakasuhan. Unlike kasi nung kay Pangulong Duterte, malakas yung loob ng mga pulisan natin na gawin yung tama kasi alam nila may backer sila. So kahit nakasuhan sila, sagot sila ni Pangulong Duterte kasi yun yung naging pronouncement niya nung sinimulan yung drug war nila. Na kapag kayo gumawa ng tama, gawin nyo ng tama yung trabaho nyo. Nasa likod nyo kami. Nasa likod nyo ako. Which is, naniniwala yung mga pulis kasi ginagawa niya sa Davao yun. Once na ginawa ng mga pulis sa Davao yung kanilang trabaho, naka-backup ang mayor, si Pangulong Duterte. So yun yung ginawa niya dito. So nilabanan nila yung mga kriminal, yung mga drug lord. Basta tama yung ginawa, nasa likod nila si Pangulong Duterte. Pero nung mapapansin nyo, kung inyo maalala, may mga gumawa ng hindi magandang pulis na nakasuhan na ngayon nakakulong na pero hindi tinulungan ni Pangulong Duterte. Kasi lumabas doon sa marching order niya na gawin nyo ng tama yung trabaho nyo, nasa likod nyo kami. Dahil nga hindi gumawa ng, kumbaga hindi sumunod sa tamang landas, hindi sila tinulungan ni Pangulong Duterte. Kaya nga ang galing dito ni Richard Gomez. Dahil dito pinakita niya na yung ibang side ng drug war ni Pangulong Duterte, yung good side na ipakita niya. Kasi ang nakikita lang natin dito sa Quad Committee na to, yung sinasabi, yung masamang epekto daw para sa kanila nung drug war ni Pangulong Duterte. Hindi nila tinitingnan kung ano ba yung naging mabuting nangyari. Biruin nyo, sa loob ng 6 taon, aminin man natin, aminin nyo, na naramdaman natin yung malaking pagbabago. Isipin nyo na wala yung mga addictus na pakalat-kalat sa lugar natin. Diba? Noong panahon ni Pinoy, sabi nga nila, yung mga illegal na droga na yan, mabibili mo na parang candy lang. Pero nung panahon na ni Pangulong Duterte, hindi mo na sila nakikita kung nasaan. Yung iba, kinuha na ng liwanag. Yung iba, nagtago. Yung iba, sumurrender, nagpa-rehab. Ganong luminis yung lugar natin. Ramdam na ramdam yun ng komunidad na nawala yung takot dahil hindi na nila nakikita yung mga nanggugulo na posibleng manggulo. Kasi alam niyo naman, pag addict, di ba? Na parang yan time bomb yan na anytime pwedeng sumabog yan. At pag yan ay sumabog, nandadamay yan ng inosente. Kaya nga sana, every time sana na may ganitong klaseng hearing, nandyan si Richard Gomez para hindi man niya totally i-depensa yung war on drugs, at least na ipapakita niya yung good side nung war on drugs si Pangulong Duterte. I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair,
will it be possible to hear aside from Ito maganda rin naging punto rito ni Richard Gomez. So, doon muna tayo sa pagbaliktad ni Kerwin Espinosa. Tama nga naman yung punto ni Richard Gomez. Kung yung sinabi nga niya, sabi niya doon sa Senate hearing, nung nakarang hearing ng Senado, binaliktad niya. So may tendency na kapag nagkaroon ng halimbawa, magpalit ng administrasyon na naman, so pwedeng bumaliktad na naman to si Kerwin Espinosa at sabihin niya, hindi totoo yung sinasabi niya rito sa Quad Committee. So nakikita niyo ba yung punto ron na kung doon nga, kumbaga, ibig sabihin, kung bumaligtad siya doon sa Senado, ibig sabihin, nagsinungaling siya sa lahat ng sinabi niya tungkol doon sa Senado, sa Senate hearing. So malaki rin yung tendency na yung mga sinasabi niya rin dito sa Quad Committee, puro kasinungalingan lang din. Di ba? So paano bang malalaman kung totoo o hindi yung sinabi niya doon sa Senado, compare mo sa sinabi niya ngayon dito, sino yung mas totoo? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na mas totoo yung sinasabi niya rito sa Quad Committee kesa doon sa sinabi niya sa Senate. So, paano mo i-justify yun? Diba? So, dito lang makikita natin talagang ibang-iba yung pag-iimbestiga nitong Quad Committee versus sa pag-iimbestiga ng korte. Kasi dito, sinasabi nila in aid of legislation, pero anong batas yung pwede nilang gawin? Ni wala nga silang agenda, hindi nga man lang nila sinasabi rito kung ano bang mga batas na pwedeng may magawa rito tungkol dito sa Senate dito sa Congress hearing na to. Wala man lang silang agenda regarding doon. Pero siyempre, pag sinampa mo yan sa korte, pagbabasihan ng korte, kung ano yung mga ebidensyang hawak ng both parties. So, maganda yung naging punto ni Richard Combs dito na huwag siyang paniwalaan agad. Protektahan natin yung institusyon, hindi lang nung Kongreso, pati yung institusyon ng Senado dahil sila yung una nag-imbestiga. I-compare nyo yung kwento niya doon sa kwento niya ngayon. Tapos pangalawa, ito yung isa rin sa napansin ni Richard Gomez na napansin din ng marami, especially tayo, napansin din natin, na kapag ang resource person nila ay hindi tugma o hindi dun sumasabay sa gusto nilang mangyaring sagot, ini-interrupt nila. Ang gusto nilang mangyari, ang isagot lang yes or no. Kapag yung sagot nila yes or no, tapos bila sila magbibigay ng reason tungkol sa sagot nila, pinuputol kagad nila, ini-interrupt nila. Hindi nila hinahayaan makapagpaliwanag. Pero pag si Kerwin Espinosa yung sumagot at nagpaliwanag, hinahayaan lang nila. Hindi nila ini-interrupt. So, nawawala yung pagiging balanse, yung fairness nawawala kasi mas maganda nga yung pinagsasalita mo, yung mga resource person kasi the more they talk, the more na pwede silang mag-commit ng mistake, di ba? Kaya nga iba ayaw sumagot, ini-invoke nila yung kanilang karapatan, yung kanilang self-incrimination kasi nga naniniwala sila na the more you talk, the more you commit mistake. Silent means yes or no, di ba? So, walang makukuhang tamang sagot or maling sagot dun sa sa mga gusto nilang marinig. Pero dahil nga dito, pag yung sagot ni Colonel Marcos, pinaliliwanag niya kung paano nagsisinungaling daw si Kerwin Espinosa, ini-interrupt nila. Kumbaga pag na-expose yung mga maling sagot ng mga resource person na gusto ng committee na yan, ini-interrupt nila. Tulad dito yung Colonel Marcos, habang pinaliliwanag niya, sinasabi nung may bilang sisingit na isang kongresista na masyadong mahaba rong sinasagot niya, pinapaliwanag nga niya yung reason nga niya para kumbaga, mai-justify niya yung kanyang sagot na yes or no do sa reason niya. Pero pag si Kerwin Espinosa na yung ang tinanong at nagpaliwanag, hinahayaan lang nila nang hinayaan na magsalita para lumabas na ang nagsisinungaling yung resource person
na hindi tugma dun sa kwentong gusto nilang mangyari. So, pansinin ninyo, medyo mahaba kasi yung hearing na yan, nakakakulo lang ng dugo kapag yung sumisigaw na ano, nananakot na ng isa-cite in contempt yung kanilang mga resource person. So, nakakabwisit pero kailangan natin tiyagaing panoorin para maintindihan natin yung mga nangyayari. So, hanggang dito lang po muna. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.